Legal ang pagpapalabas ng reward money para sa impormasyon sa kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Yan po'y ginit ng Justice Department sa pagdinig ng Senado kahapon na bagya pang nauwi sa tensyon. Nagbabalik si Daniel Banalastas sa sentro ng balita. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hinggil sa mga isyu kay Pastor Apollo Kibuloy, may tanong si Senator Ronald De La Rosa sa Department of Justice. Is putting a 10 million bounty on the head of Pastor Kibuloy legal. This is a reward, not a bounty. A bounty is for people who should be arrested because they are convicts of a crime. Doon sa opinion, sinabi naman namin doon na legal. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang maaresto na makakatungo sa aresto ng isang tao. Ayon pa sa DOJ, maliwanag sa ating sistema na hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado. Wala rin anilang distinction sa mga batas natin sa magiging source ng pera na magagamit bilang pabuya. Kaya para sa DOJ, walang masama kung manggagaling sa mga pribadong individual ang salapi. Paliwanag naman ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. tungkol sa pabuya. Never po ako nag-solicit, never ko po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong at sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC. Uminit naman ang tensyon matapos makasagutan si Abalos at ilang legal counsel ni Kibuloy. Matapos basahin ni Abalos ang ilang testimonya at alegasyon kay Kibuloy ng ilang nagrereklamo. Babasahin ko lang po, si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. The merits of the case, specifically the actual allegations in the affidavit complaint, should not be stated. Sana nakikinig lang siya, no? I mean, lahat naman tayo may tenga at nakarecord to. Klarong-klaro sinabi ko, hindi ko sinight yung nasa kaso. Ang sinight ko yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing ni Senator Ontiveros. Ayon kay Abalos, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho at dapat pakinggan ang mga akusasyon na pinupukol kay Kibuloy. Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas at dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. If I may, Your Honor, I think Please, tatapusin ko lang. You will have your time. You will have your time. Sub judice, that goes into the very merits of the You case. will have your time, Atty. Torion. Yes, I know that. It is Your Honor. part of But the that is transcript of improper. the Senate. That is improper. Kaya nga sinabi ko, mas mabuti sumuko na siya, magpakita na siya, at siya rin nagsasabi, nasa hearing ito, para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And it's already people of the Philippines may warrant, hindi ba, Atty. Torion? Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.